pumasok dito, Emily. Ano bang balak mo pagka-graduate mo? Ano ba sa tingin mo mag-stewardess? Hindi, kasi alam mo pwede ka mag-secretary o kaya mag-sales lady ka. Pwede ka rin mag-teller sa bangko. Eh ba't kasi pagpupulis na yung pinasok mo, kababae mong tao? Oo nga, Emily. Di mo ba alam na delikado ang magpulis? Lalo na, babae ka. It's a man's world. Kayong tatlo, masyado niyong minabalit ang kakayahan ng babae maging pulis. Eh kung ako nga hindi ko pinoproblema tong kurso ko, eh bakit kayo pinoproblema niyo, ha? Hindi kaya tibuka. Uy, tingnan niyo to. Babae ang isa sa mga officer ng Combat Shooting Club. Sana, dumating yung panahon na maging katulad ako ni Ami. Babae. Pero may rango. At nire-respeto ng lahat. Tayog talaga ng pangarap nitong tibo na to. Hoy, hindi ako tiba. Upakan ko kayo eh, ano? O sige, mauna na kami. Hindi siya tibo. Sa inyo. Binansagan silang Charlie's Angels ng PNP. Ang kauna-unahang grupo ng mga babaeng pulis na naging mobile patrol unit sa kasaysayan ng Philippine National Police. Mga babaeng bayaning handang sumabak sa mga labanan at puksain ang karahasan upang ipagtanggol ang mga naaapi. Ngunit paano nga ba ang buhay nila bago nila natupad ang kanilang mithiing maging mga pulis? Mga kapuso, saksihan po natin ang umaatikabong kwento ng buhay ng magkakaibigang sina PO1 Emily Lacson, PO1 Amilu Cabuso, at PO1 Teresa Mones. Ay, nako, Vicente. Ano na naman yung paa mo na mamagahan na naman? Siguro napadami na naman ang kain mo na maalat. Hindi naman sa pagkain ito nakuha. Nababad lang masyado sa tubig sa sakahan. Siya nga pala, bakasyon na sa eskwela. Hindi ba uuwi dito sa atin si Emily? Eh, akala ko nga Sabado ang dating na anak mo. Eh, bakit ba naman sa Maynila pa naisipang mag-aral? At pagpupulis pa ang kinuha? Hindi na ba magbabagong isip niyang anak mo, ha? Ay, nako, matagal ko na siyang kinakausap nungkol dyan. Ang sabi ko, ba't hindi na lang siya mag-nurse kapareho ng pinsan niya? O di kaya maestra. Total, matalino naman yung batang yan. Ewan ko ba? Tindihan din sa batang yan. Talaga. Tatay! Nanay! Nandiyan na po si ate! Aba, Vicente, andyan na si Emily. Nay, tay! Mano po, tay? Kawa ng Diyos. Ito mo naman. Kanina pinag-uusapan ka pa lang namin ng itay mo. Sabi ko nga, bakit hindi ka pa umuwi? Salamat naman sa Diyos at maayos naman ang kalagayan mo. Anak, kumusta ka na? Nay, may maganda po akong balita sa inyo. Ha? Nakapasa na po ako sa board exam at malapit na po ako maging pulis. Kita mo naman talaga ito, Vicente. Anak mo talaga. Hindi na talaga mapigilan. Nay, ngayon pa. Tay, payagan niyo na po ako. Ay, siya. Halika na. Kaya na tayo. Kaya na tayo. O, tawagin mo yung mga kapatid mo. Sabihin mo, narito si Ate Emily. Wow, sarap ng pagkain, no? Excuse me po. Pwede pong magtanong? Ano yun? Alam mo ba kung saan yung kwarto ng Eurodrug test? Doon din yung punta ko kung gusto mo. Sumabay ka na lang sa akin. Teka, di ba ikaw si Ami Lumones? Yung officer dun sa Combat Shooting Club! Oo, ako nga yun. Naku, idol kita eh! Naging magkaibigan ang dalawa. Agad ding nakilala ni Emily ang kaibigan at hipag ni Amilu na si Tere. Hindi nagtagal, naging magkakabarkada ang tatlo. Akala ko, nung pumunta ako dito sa kursong to, puro lalaki ang makakasama ko. Yung mga lalaking walang bilib sa babae. Buti na lang nakilala ko kayong dalawa, ano? Aba, syempre naman. Iba pa rin ang samahan ng mga babae dito, no? Tsaka hello, kukunti na nga lang tayo. Sino-sino pa ba magdadamayan? Correct ka dyan! Pero alam mo, itong si Tere, matagal ko ng kaibigan to eh. At bata pa lang kami,
pareho na talaga namin pangarap maging mga polis. Pero hindi rin biro pinagdaanan ko, ha? Paano ba naman ayaw ng tatay niya maging polis siya? Bukod daw sa malitang sahod, delikado pa buhay. Biruin mo physical therapy yung kursong kinuha nitong si Tere. Paano? Masyado mabait na anak. Sinunod ang utos ng tatay na, ay naku. Uy! Ito nga pala asawa ko si Jo. Kapatid din siya ni Amilu. Kapatid ko yan since birth, ha? Hello. Hello. Hi. Hi. So, paano? Maiwan ko muna kayo? Sige. Ingat ka. Ingat. Bye-bye. Uy, siya nga pala. Criminology ba agad yung kinuha mong kurso? Noong 1996, pagka-graduate ko ng BS Criminology, pumasok muna ako sa isang security agency. Nagtrabaho ako doon bilang executive staff. Doon ko nakilala si Mon, yung asawa ko ngayon. Alam mo, nung una, ayaw sa kanya ng mga magulang ko eh. Pero kalaunan, nagustuhan din siya ng mga magulang ko. Nay? Nay, Tay, ang apo niyo po. Alma na po. Ikaw naman, Emily. Bakit ka napunta sa pagpupulis? Isang gabi, noong bata pa ako, nagkagulo sa bayan namin dahil may mga bandido raw na sumalakay. Nagising kami sa mga ingay. Pilit na kinukuha ng mga bandido kami magkakapatid. Ilalayo nila kami sa aming mga magulang. Dahil sa takot nila itayan na bumalik ang mga bandido, dinala kami dito sa Maynila. Doon kami nagkaahiwa-hiwalay. Ganito kasi yun. Mahirap lang kasi kami. Pero nakakayanan naman namin yung buhay namin. Konting sikap lang sa bukid. May pang-araw-araw na kaming pagdagdag sa kita. Pero nagkahiwa-hiwalay kami at nalagay ang buhay namin sa peligro. Yun ang hindi ko kinaya. Kaya mula nun, ayoko nang matakot. Ayoko nang mabuhay sa kaba at nerbiyos. Kaya nagpasya ako mag-isang pulis. Para may laban ako. Para may pagtanggol ko ang pamilya ko. Makulay din pala yung buhay mo, no? Eh, pare-pareho naman tayo eh. Kanya-kanya nga lang kwento. Kaya tayong tatlo, sabay-sabay tayo aabuti ng pangarap natin. Okay? Dahil laging magkakasama, lalong tumibay ang pagkakaibigan ng tatlo. Uy, nakakakaba naman. Di ba ngayon nga na ipapaskil yung mga nakasama sa tuition quota? Oo, alam ko yan eh. Yan yung privilege na ibinibigay dun sa mga pulis na may kamag-anak na gusto ring magpulis. Sana makapasa na tayo tatlo, no? Oo naman. Walang maghihiwalay sa atin. Lahat tayo magkakasama. Sana talaga. Ayan o. Excuse me. Yes, kasama ako! Kasama ka? Ano yung pangalan ko dito? Alphabetical ba? Sigayin mo lang. Malit kasi yung font eh. Naku, Amila, kasama rin ako! Yes! Naku, kailangan malaman to agad ang pamilya ko. Tawag tayo sa payphone mamaya. Emily. Paano niyo na ako? Susano ka ba? Ano may pinagsasabi mo? Hindi mangyayari yun. Kahit anong mangyari, magkaibigan pa rin tayo. Hayaan mo na. May iba pa namang pagkakataon. Baka hindi para sa akin yung pagpupulis. Baka pinagsisiksikan ko lang ang sarili ko sa profesyong to. Emily! Dahil hindi nakasama sa quota si Emily para sa PSBRC o Public Safety and Basic Recruit Course, sina Tere at Aminu lang muna
ang nakapag-training sa Camp Bagong Diwa upang tuloy ang maging ganap ng mga pulis. Hoy! Tingnan mo to, parang nalugi. Napadalaw kayo? Hay, malamang hindi pa niya alam. Teka, hindi mo ba nababalitaan? Ha? Napapalitaan ng alin? Kaya naman pali. Nakasama ka na sa kota! Ako? Oo, ito, tingnan mo. Ayan. Ako nga to! Nakasama na ako sa kota! Kaya huwag ka naman simangot dyan dahil bakit nakasimangot? Buti sana kung maganda ka katulad ko, di ba? O sige, tara na, tara na. Saan? Di syempre, ililibre ko kayo. Saan pa ba? Dito? Dito? Syempre, doon sa kabila, doon sa mas mahal. Oh, halika na! Halika na! Halika na! Teka! Gamit mo! Halika na! Dali na! Dali! May problema ba kayong mag-asawa? Ewan ko kung problema. Pero nag-usap na kami ni Jo. At Medyo naiinip na siya at hindi pa kami nagkakaanak. Akala ko pa naman naiintindihan niya yung sitwasyon ko. kita mo to. Matagal na pala niyang dinaramdam yun. Ay, nako. Kung hindi pa tayo nag-day off, hindi ko malalaman na may dinadala ka pala. Ayoko kasing palakihin. Hanggat maaari, gusto ko, ayoko magmukhang hindi ako sinusuportahan ng Diyos sa propesyon ko. Anong balak mo ngayon? Gusto mo bang mag-leave? Ako, ayan ang hindi ko gagawin. Alam mo namang hindi ko kaya isakripisyo itong trabaho ko. Hayaan mo na. Maintindihan din niya ng asawa mo. Sana nga. Sana bigyan niya pa ako ng onting panahon. Kung kailangan mo ako para magpaliwanag sa kanya, sabihan mo lang ako. Isa pa, ibibigay naman ng Diyos ang anak niyo eh. Kung nasa tamang oras na. O, mali mo ngayon. Tamang oras na, di ba? Biglang may laman na yan siyan mo. Salamat, Amilu. Amilu. Sana magbilang anghel ka. Oh, napadalaw ka. Eh, alam ko yatang day off nyo ngayon. At saan pa ba kayo tumatabay kung di dito, no? Kamusta na? Anong balita sa'yo? May good news ako. Talaga? Ano yun? Tapos na yung training ko sa PSBRC at official na matatransfer ako dito sa Camp Karingal. Oh, magkakasama-sama na tayong tatlo! Yes! Oh, ililibre ko kayo. Oh, saan niyo gusto? Basta, sa mahal. Oh, sige, tara na! Labis ang tuwa ni na Emily, Tere at Amilo nang muli silang magkasama-sama sa Camp Karingal. Matapos ang matagal-tagal ding panahon, muling nabuo ang kanilang barkada, kung kaya't lalong umigting ang kanilang pagpupursigi na maging mga pulis. Napunta sa Special Weapons and Tactics Units o SWAT, sina Amilo at Tere, habang si Emily ay nasa CDM Unit o Civil Disturbance Management. At hindi nagtagal,
Takbo! Tama! Kayo lang dyan sa loob! Sumuko na kayo! Mapapaligiran namin kayo! Mata, may mga pulis. Balak pa tayong takutin. Silang takutin mo. Dumapa ka! Huwag mo akong pinagtatatakot! Panot! Kayo dalawa, ikutan nyo doon sa likod. Tama! Una natin yan! Dito tayo sa likod! Buka na! Kilos! Ibaba mo sa akin! Yeah! Box! Taas kamay! Paano ba yan? Congratulations kina Tere at Amilu. Sama niyo na rin si Emily. Parang Charlie's Angels na kayo ng Pilipinas niyan. Oo nga. Malinaw na malinaw. Successful ang operation nyo kanina umaga. Siguradong proud na proud sa inyong mga officers niyo. Kami. Alam nyo kayong tatlo, ha? Simula nung nakilala ko kayo, nawala sa isip ko yung pagbabaeng pulis. Yung walang binatbat. Wow, natouch naman ako sa mga speech nyo, ha? Nakakaiyak, ha? Teka. Saan tayo kakain? Oo nga. Ikaw, saan mo gusto? Ay, nasa si Tere. Umuwi na sandali. May nasikaso. Bakit? May problema ba sa kanila? Wala naman. Saan niyo gusto kumain? Bagay natin, Tere. Oh, ayun na pala si Andre. Sandali lang, ha? Sige, go ahead. Teka, ba't ka nakangiti, ah? Sisi mo. Dita. Sasabihin ako pero kung i-announce. May sasabihin ka, pero hindi pwedeng i-announce. Ano naman yun? Nakabuo na kami. May nagkadyo sa akin. May raid daw sa San Juan. Oo, ano, tara na. Teka. Sasama ako. Kaya mo ba? Oo naman. Ingatan mo yung pamangkin ko, ah. Hindi nga nagpapigil si Tere. Nasundan pa ang kanilang mga team operations na hindi pinalampas ni Tere, bagamat halata na ang kanyang tiyan. Sa mga pagkakataong ito, si Amilu ang tumayong taga-protekta niya. Aray! Ano ba? Sasaktan na ako ha! Police brutality yung ginagawa niyo! Police brutality, ha? Tanggalin ito! Eh, binubukan mo yung mga babae doon eh! Nakikita yun. Tatawagan ko ang abogado ko. Aray! Bitawan mo ko! Bilis! Pasok! Dalihan nyo. Pagbabata niyo pa, ha? Alam ba ng mga nanay niyo ang pinagagawa niyo? Pasok! Okay ka lang? Okay lang. Sigurado ka? Ikaw, lokalit ka talaga, no? Eh, nagdadalang tao ka pala. Sugod ka ng sugod. Alam mo, may isang pulis yata tong anak ni Tere, eh. Sobrang palaban na, ang lakas ng kapit sa nanay niya. O, teka. May order mo ba kayo? Ay, Bakit nako. may waiter? Juice lang ako, alam mo na. Wow! Juice daw? Klase ka na! Talaga namang nanay na nanay
dahil kayong dalawa, nanay din, dahil kayo magiging ninang nito, okay? Syempre naman. O, inom pa tayo. Cheers! Oh, cheers! Ikaw, ay, cheers ka. Si nanay tumatawag. Hello, Nay? Ako? Inay, nandito na po si ate. Sabi ko pa pangarap para sa pamilyang to. Ay, sabi pang pangarap na hindi natutupad. Bakit mo kami iniwan, Tay? Tay, bakit mo kami iniwan? Tama na, Emily. Namatay ang tatay mo na pinagmamalaki ka niya. Malamang ka ng tatay mo. Masakit man ay kinailangan ni Emily na bumalik sa trabaho. Samantala, naging maayos naman ang panganganak ni Tere. Taong 2006 nang nalipat si Emily sa SWAT team. Subalit, sakto rin namang nalipat sina Amilu at Tere sa Mobile Patrol team. Hoy, Emily, birthday na nakatry ngayon. May konting salo-salo. Tara, doon tayo magkapunan. Salamat na lang. Uwi na ako. Papahabol ko na lang yung regalo ko sa ibang araw. May problema ka, no? Bakit hindi mo sabihin sa amin? Mabuti na nga itong humihiwalay ako sa inyo eh. Total, magkaiba naman tayo ng team eh. Ang sakit kasi para sa akin, na kung kailan naman ako nalipat sa SWAT, saka naman kayo nalipat sa iba. Emily, sa team operations lang naman tayo di magkakasama. Pero barkada pa rin tayo. Charlie's Angels nga eh. Oo nga. Ang Charlie's Angels, iisang team. Tayo hindi. Emily, Sir, may nagaganap na hostage taking. Kailangan ng backup. Sumama ka. yes, sir. Tumigil ka! Hindi ka titigil, tutuloy kita! Kaibigan! Ano? Nandito na kami! Mag-usap tayo! Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo. Huwag mo sasaktan ng bata! Umalis na kayo! Hindi ko kaya ibigay ang gusto ko! Huwag mo sasaktan ng bata, kaibigan! Pakiusap na! Umalis na kayo! Kahit nabuti tayo na magtabag dito! Hindi ako susuko sa inyo! Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo! Baka maibibigay namin! Wawa naman yung bata. Nadadamay. Si Emily. Yung bata, kunin nyo!
Napatawag ba talaga tayo ni Sir? Oo eh. Kinakabahan tuloy ako. Ano kaya yun? E baka didestino tayo sa malayo? O baka may nagawa na naman tayong kasalanan? Baka hindi maganda yung performance natin. Hoy, huwag naman kayo manakot ng ganyan. May good news ako ibabalita sa inyong tatlo. Good news? Ano po yun? Alam ba ninyo, bumuo ang ating district director na si Police Superintendent Magtanggol Gatdula ng isang grupo ng Mobile Patrol Unit. At ang Mobile Patrol Unit ito ay makikilala first in the Philippines. At binubuo ito ng pawang babae lamang. At napagdesisyon na namin na kayong tatlo ang unang grupo na magiging all-women Mobile Patrol Unit. Talaga po? Ibig mo bang sabihin nito, magkakasama-sama na po kaming tatlo? Ganun na nga. Kaya ladies, congratulations. Sarap po. So ano, Jo? Pwede na tayo mag-inom sa labas? Tara! Mukhang marami pang pagkikwentuhan tong tatlong to eh. Sige. Sige ah. So sige, huwag kayo Huwag masyadong papakalasing ah. Oo, hina lang. Hina, yes. Bye. Sige. Bye. Alam nyo, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na tayo ang kauna-unahang Mobile Patrol Unit na puro babae. Para nga tayong Charlie's Angels eh, di ba? Mismo! Pero alam mo, medyo delikado yung posisyon natin ngayon eh. Biruin mo, wala na tayong kasamang mga lalaking polis para sa operasyon natin. Pero hanggat magkakasama tayo mga magkakaibigan, alam kong sabay-sabay natin malalampasan ang kahit anong pagsubok. Oo, tama ka dyan. Basta nagkakaisa tayo sa paroroonan, malalampasan at malalampasan natin ang mga problema. Natumbok mo! So, paano? Solid? Solid! Magpakailanman! Bakit naman pagpupulis ang pinasok ninyo? Pag nagsuot po ng uniforme, parang kagalang-galang na tingnan. May authority, lalo pag nagsalita. May authority ang dating. Ami, Nung bata pa ako, idol ko yung father ko. Nung idol ko siya, nakita ko kung paano yung discipline. Andun, dedicated talaga siya, devoted siya dun sa duty niya. Kaya inisip ko, pag laki ko, ganito din ako. ganda, Tere. Ang father ko din, dati rin police. At saka gusto ko kasi ng adventure. Tsaka yung exciting na trabaho. Anong pinakamahirap in becoming a policewoman? Hindi sa trabaho eh. Sa akin kasi sa family, yung trabaho, nagagampanan ko. Pero pagdating sa family, medyo nagkakaroon ng problema. Dahil dun sa trabaho ko, Napapabayaan mo sila. napapabayaan ko. Hindi ba mahirap yung para sa mga mister nyo? Hindi pwedeng kalokohan niya. Tama ba yun, Tere? Pero pag off-duty na kami, off na rin yung ano namin, yung pagiging police namin. Pag sa bahay, siya ang commander namin. Ayun! Pag nasa bahay, siya ang commander. Tinatago na namin yung baril namin. Siyempre, may dala-dala din takot sa inyong mister nyo, di ba? Kasi ibang klase yung babae kayo eh. Siguro normal din po na ganun. Pero ina-explain namin sa kanila eh. Kumbaga, pinapaunawa namin sa kanila mabuti na pagdating sa bahay, iba na. Mahirap ba na may magkagusto sa'yo? Magde-date kayo? Gano'n, mahirap ba? Dahil policewoman ka. Sa akin po, siguro po kasi walang lumalapit. Walang lumilapit sa'yo? Wala Maganda po. siya, ha? Walang She is lumalapit. very exotic beauty. Eh, dapat ikaw din marunong ka rin magpadala ng mga, alam mo na, ng mga signal. Sa lakad ko pa lang po, takot na. Ayun na nga ang problema natin. Kaya lang ang una nilang napapansin, yung pagka-pulis, hindi yung kung anong meron sa loob mo eh. Eh, baka naman kasi makikipag-date kami, dala kang baril. Hindi pwede yun. Asawa na namin yung baril namin. Pero gusto mo magkaroon ng asawa? Siyempre po. Gusto mo rin magkaanak? Opo. Ilang taong ka na ba ngayon? 28 po. Oh, ito, 28 si Emily. Ayan. Policewoman, napakaganda. Pero mapagmahal. Marunong ka naman din ng gawaing bahay. Marunong po. Meron mga nagsasabi that there is a problem with the PNP in terms of the trust of the people. Ano po kami, inuuna po namin sila bago yung sarili namin. Kahit na po silang dalawa, inuuna po yung trabaho kaysa sa pamilya nila. What are the ways para ma-improve ang relationship
ng Philippine National Police sa mga mamamayan, Tere? More on police visibility, katulad ng ginagawa namin. Lumalakad-lakad kami din sa kalye. Kailangan, yung approachable ka. Anytime may magtanong sa'yo, makiki-interact ka mismo sa mga tao. Meron na ba sa inyo ang in line of duty na nakapatay ng kapwa-tao mo? Meron po, pero confidential po. How do you come to terms with your conscience? Isipin mo na lang po na kung hindi mo sila napatay, ikaw ang mamamatay. Tsaka makakagawa pa siya ng mas marami kasalanan. Mas marami pang kasalanan sa mga... Mas marami pa siya mabibiktima o mas marami pa siyang magagawa ng kasalanan. Hindi mo naman siya gagawin yun kung hindi ka rin niya naging life-threatening para sa'yo yun. Hindi ka pwedeng humindi. Pag sinabi sa'yo ni boss mo na, ikaw, Emily, doon ka, sa Plaza Miranda. Kung ayaw mo, medyo, baka... Hindi po pwede. Hindi pwede. Halimbawa, may dysmenorrhea ka. Paano yun? Wala pong excuse. Lalo na pag kailangan. Pag nag-asawa ka na, magpupulis ka pa. Siyempre po. Ito po yung gusto ko Pag sinabi sa'yo nung lalaking, minamahal mo na, sweetie pie, ayaw ko na ikaw magpulis. O paano yun? Hindi ko po ipagpapalit yung pagpupulis ko. I enjoyed talking with you, ladies. Thank you very, very much, At pinahintulutan ninyong gamitin namin. That's for you, Emily. Gamitin namin ang inyong istorya para kapulutan ng aral. Katuwaan naman ang ating mga televiewers. Tere, this is for you. Thank you very, very much. And I wish you all the luck in the world. Thank you. Nagpapasalamat po kami sa GMA7, sa inyo po, Tita Mel, at saka po sa aming Chief PNP, sa aming District Director ng QCPD, si Police Senior Superintendent Magtanggol Bigatdula. Nagpapasalamat din kami sa Chief ng Mobile Patrol Unit, si Police Senior Superintendent Raul Medina, si Police Superintendent Lipana, at saka po sa lahat ng officers ng Mobile Patrol Unit at sa mga kasamahan namin police na nasa QCPD. Kay Police Superintendent Rolando Anduyan at Police Superintendent Paginto at kay Police Senior Inspector Reynante Parlade at Police Inspector Franco. Yun lang po. May mga nagsasabing ang pagpupulis ay para lamang sa mga kalalakihan. Subalit napatunayan ni na Emily, Tere at Amilu na maging ang mga kababaihan ay may taglay ding lakas at kakayahan upang ipagtanggol ang mga naaapi laban sa karahasan at kasamaan sa ating lipunan. Naway maging inspirasyon sila sa ating mga kababaihan na ang pagiging bayani walang pinipiling kasarian. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang himig natin ay aawit.